Okay, so sagutan natin to another problem sa book Nina, Vital, and Singer. Okay, so this one is under strand materials, the topic simple stresses. So actual stress pa rin to, or normal stress. Yung may maximum safe load. Ayan, discuss natin. To determine the largest weight, W, that can be supported by the two wires. Ito yung wires. AB, gawin ko na siya ng line of action ng force. AB and itong AC. Okay, so two are shown in the figure. The stress in either wire is not to exceed 30 kilopounds per square inch. Okay? So, ang stress, kahit either wire yun, so lagay ko na lang dito, sigma should not exceed 30 kilopounds per square inch. Okay, the cross-sectional areas of AB and BC are, ito na lang, AB, ang area ay 0.4 square inches. And ang AC naman, ang area ay 0.5 squared inch. Alam ko lumalabas na sa boards yung ganitong klaseng topic. Tanungan. So, ayan. May multiple choice tayo. Determine the largest weight, force in AC, force in AB. So, may dalawa siguro tayong solution ito. Papakita ko. Okay, so ito pangalanan nating tension. Tension AC. Pangalanan natin yung tension AC. Ito naman pangalanan nating tension AB. Then ito syempre yung W. Okay, so tignan mo, ilan yung unknowns dyan? We have tension, then itong weight. So tatlong unknowns. Tapos, ilan lang yung magagamit mo na equations. You can only use summation of forces along x equals 0 and summation of forces along y equals 0. Di mo magagamit yung moment dito since concurrent force naman yan. So, dalawang force lang magagamit. Dalawang equations lang magagamit. So, ano yan? Ibig sabihin ba nito, ano to? Parang Diophantine equation? Alam mo ba yan? Yung parang yung number of equations ay hindi equal sa number of unknowns. Kumbaga, kulang yung number of equations sa number of unknowns. Kulang ng isa at least. Ganyan yung Diophantine. Pero hindi to Diophantine kasi may binigay naman na stresses. Pero ang sabi, ano ba yung stresses na yun? Areas pala yan. Stresses ito. So, the stress in either wire is not to exceed 30 kilopounds per square inch. So, binigay naman yung stresses, maximum stress. Okay, not to exceed. So, yan yung maximum niya, bale. So, given na may stress ka na, alam mo naman yung formula sa stress, di ba? That is just force over area. In this case, ang force natin ay tension. So, kapag ginamit natin yung maximum stress, no? Di magkakaroon ka ng yung makukuha mong force or tension is also in maximum. Yun lang din yung allowable kasi yung area constant eh. Yan, meron ka naman ng value ng area. So, pag isa-solve mo yung tension, take note na yung tension na yun is yung maximum or allowable is equal to sigma. Sigma allowable lang. Allowable ba nakalagay dyan? Not to exceed eh. Sigma allow times area. Ganon. So, sigma times area. Yun yung mga maximum nila. Okay, maximum yun ha. Hindi yun yung mismong tension. Anong gagawin mo dyan? Meron ka ng values. So, pag ginamit mo yon dito, ano kaya mangyari? Check lang natin ha. The summation of forces along x equals 0. Gawin na muna natin yan. Unahin natin yung summation of forces along x kasi hindi mo may include si W. So, ito lang yung makikita mo. Tension, AB, and AC. So, gawin lang natin lahat ng pakaliwa. Equal natin sa lahat ng pakanan. So, okay naman na siguro sa statics, no? Tension AB, cosine 30 equals tension AC, cosine 50. So, ayan yung relationship nila. Okay, so try natin, okay? Try natin ilagay yung forces nila. O, kumbaga, yung Tmax nito, ilagay natin. Ano ba yung magiging Tmax?
T maximum nito and yung T maximum nito. Okay, maximum yun lang yung allowable eh. So, stress times area lang naman yan. Stress nun ay 30 kilopounds per square inch times nun sa area na 0.4. And 12. Eh, yung isa, 30 times area na 0.5. Yung isa naman ay 15. Okay, lagay natin. That is 12 kips. And 15 kips. Mas mataas yung isa. Pero tignan nga natin. Mag-equal ba to? Yung AB cosine 30 sa AC cosine 50. Tignan natin ah. Tension AB siguro lagay ko na lang sa B. B cosine 30. Tapos pag i-compare mo yan sila, lagay mo na lang ng semicolon. Tension AC, lagay ko na lang sa C. Then cosine 50. Then lagay natin yung value. Tension AB. AB ay etong 12. Tapos yung sa AC naman itong 15. Tignan mo, equal ba yan? 6 square root of 3. Yung isa ay 964. Itong 6 square root of 3 ay 10.39. Yung isa ay 9.64. Di sila nag-equal. Diba? In that case, hindi nag-equal kapag ginamit mo yung maximum. Minaximize mo sila lahat. So, ano ibig sabihin nun? Hindi mo pwedeng isagad parehas. Ganun lang. So, dapat may isa ka lang na masasagad. What if tinry natin isagad yung 12 kips? Itong 12 kips, isagad natin. So, yun yung isubstitute natin. Take note ha, ito lang yung maximum nung sa isa. Kapag sinagad natin to, dapat ito lang yung maximum nun. Okay, so substitute natin yan sa AB. So, pag isa-solve natin sa AC, that is simply tension AB cosine 30 divided by cosine 50, di ba? So, modify ko na lang yung equation ko kanina. Ay. Ayan. So, pag isa-solve ko si C, tanggalin ko lang to. Tama? So, tension B cosine 30 divided by cosine 50. Sinagad ko si B. Ano nangyari? 16 kips ang nakuha ko. Ang maximum niya lang ay 15. So, hindi pwede yun. So, maling isagad mo si yung 12. Maling isagad mo yung isa. So, hindi pwede yan. Not possible yan. Kasi 15 lang yung maximum ng kabila. Pero kapag sinubstitute mo siya, 16 point something, greater than nun. O di pwede yun. O what if yung AC naman isagad natin? Okay, so balikan natin. So, ang AC isagad natin, yun na yung C, cosine 50. Then divide natin by cosine 30. Ayan. So, ayun yung AB makakuha nating value. Tama ba? Nakastore na yun sa C. 15. 11 point something lang. Ano yung maximum niya? 12. Pwede. Di whoops. Pwede naman pala. So, ganun. Ibig sabihin, ang gagamitin natin, eto ang isasagad natin. Ganun lang mag-check. Itong acing sinagad natin, ginawa nating 15 kips. So, may nakuha tayong value ng TAB. Na, ano? Ayun na, yun ang kanina, 11.13. Yun na yun, 11.13 kips. Mas una nating na-solve, no? Ito na rin yung isa. Mas una na-solve. Then, para mag-summation of forces along Y tayo, yan, masasolve na natin yung W. So, dito ko na lang to sa kabila. May summation of forces along Y naman equals 0. So, paangat equals pababa. Pababa muna, W yun eh. Equals sa lahat ng paangat. Yan yung TAB sin 30 plus TAC sin 50. Yung TAB sin 30 plus, tandaan mo na kung nag-cosine ka dito, sin naman yung sa kabila. TAC sin 50. Ayan na yung safe load natin, W. Okay, store ko nga to sa B. And B sin 30 plus TAC, yun na yung maximum yun, 15 kips. Then sin 50. Tama ba? Okay. So, 17.06. Yun na yun.
17.057. Sige, 057 na nga lang. 057 kips. Ayan yung safe load. Ganyan lang isolve. Ganyan lang mag-check. So, the largest weight, 17.07. Ito, mas nearly gives. Force in AC, 15.04. Actually, mali nga to eh. Ang ginawa siguro nito, ang ginawang solution nito, pakita ko yung isang solution. Okay? Pero magiging 15 lang din naman talaga yan. Nag-round off lang kasi yan. Pero sa isang solution kasi, hindi mo mapapalabas yung, di, sabay mo silang mapapalabas. Ganon, hindi, walang mauuna. Ito may nauna tayong makuha 15 kips. So, yung sa isang solution, sabay mo silang papalabas. Actual force exerted by wire, wait lang. 17.10 tas ACI, nakalilito to at pare-pares ng choices ha. So, ang ACI 15 kips, okay, tama. Then, ang ABI 11.13. Ito siguro most nearly gives 11.16. Yun lang. Ano kayo ginamit na solution dito? Pakita ko yung isang solution. Yung isang solution naman, ito lang yan. Ito lang yung gagamitin natin dyan. Okay, kopyahin ko lang base summation of forces along X. Pero ang gagawin ko, ita-transpose ko na to sa kabila. Pero ano pala, importante pala yung sign kapag ganun. Okay, sulat ko na lang ulit. Summation of forces along X equals 0. So, pakaliwa. Hindi na natin ipakaliwa pa kanan, kundi mag-ano tayo. Pakanan ay positive. So, ang pakaliwa, negative. Negative tension AB, cosine 30. Then plus TAC cosine 50. TAC cosine 50. Okay. Then that is equal to 0. Yung isa summation of forces along Y equals 0. Positive naman nun ay upwards. So meron tayong TAB sine 30. Tension AB sine 30. Then plus tension AC sine 50. Again, kung cosine ka na dito, sine ka na sa kabila. So, tension AC, sine 50. Then, equal na yan sa paangat equals pababa. Though, actually, negative W talaga yon. Pero pwede ko naman i-transpose yan, diba? Lipat ko na sa kabila. Kasi magka-caltech tayo dito. Okay, so ito na yung kailangan natin. X, Y, X, Y. Diba? Then, yung W, sa calculator, ilalet natin to as 1 para ang mangyayari doon, yung mga solve natin na TA and TBC, TAB and TAC pala, is naka in terms of W lahat. Naka in terms of W yan. Ganon. Okay, so gawin natin. Mode 5, 1 lang yan for to solve two equations to unknowns. So negative, yung coefficient na ito, cosine 30. Then ito, positive cosine 50 equals 0. And then, putek. Nakasobrahan. TAB sine 30. Then TEC sine 50. That is equal to, set natin to as 1. Lalabas na value. Ayan, 0. Kopyahin mo ba yan? 6527. Ito lang yung, tignan ko nga yung isa. Okay. 0.6527 W. Ayan, naka in terms of W yun. Yung isa, kopyahin ko lahat. 0.87 87938 87938 52416. Di kasi ma-store yan eh. Ayan. So, again, 0.8793852 416. 98793852 416. Okay. So, yun na yun. Okay na tayo dyan. Store na nga lang natin tong value na to. Sa A na lang. 0.879 879 385
2416. Again, yung malaki yung pipiliin. 8793852 416. Choose the greater. Ibig sabihin, siya yung pinaka-stressed. Parang ganyan. O, ibig sabihin, ganun din yung ginawa dito. Ano yung, nung nilet natin, yung sinagad natin si 12, hindi pwede, di ba? Kasi mag-i-exceed yung 15. Now, this time, pag sinagad natin si 15, mas mababa kay 12 yung makakuha nating tension. So, ayun, pinipili natin yung mas malaki. Hindi ito. So, ayun na yun. No? So, same lang naman sila ng process. Ay, same lang naman sila ng concept. Pero may ano lang, yung process lang ang pinagkaiba. Kasi yung order, balay. Yung order, nag-iba sila ng order. 'Di ba? Ito, isa lang muna sunog natin. Ito, simultaneously sunog natin. Ito yung sinabi ko. Nasabay mong mapapalabas. Ayan, 0.6 tas 0.8. So, obviously, greater than to. Ito yung gagamitin mo. Same lang sa concept kanina na 15 yung ginamit natin at hindi yung 12. Ayun, so substitute na natin yun. 15 sa TAC. Same lang yan sa kanina. Pag sinubstitute na natin yung 15, 15 divided by eto, 15 divided by eto, nasa A yun, di ba? 17.057 yun pa rin ang nangyari. Ganun. Ang nangyari siguro doon, bakit kaya naging 15.4, no? Pag nag-round off kaya tayo, 0.0879. Try natin. 0.0879 lang gamit natin, imbis na yung buo. 0.879. 17.06 talaga? Ito ay naging 10 eh. Baka ito yung ginamit na value. 17.1 yung ginamit. Nauna na solve si W, 17.1. Tapos, sinubstitute mo dito. Tingnan natin, 0.6527 times 17.1 ang ginamit. Baka ganito ginawa. 17.16, ayun nga. Ay, 11.16. Kapag yung ginamit naman natin ay A, times 17.1, 15 point. Ito ba yun? A times 17.1, 15.04. Ayun nga. Ayun na palabas. 17.1 lang pala ginamit. Nag-round off pala. Ayun, doon nakabase sila. Kaya napapalabas natin yun. 11.68. 15.04. So, ganun lang. Parehas lang naman sila. So, ayun. Anong trip mong solution? Ikaw na bahala. Basta parehas lang yun sila. Isagad mo yung malaki. Pero, does it, ano ba? Does it work every time ba? Kasi, in this case, parehas kasi sila ng stress, no? Parehas lang sila ng stress dito. Either, the stress in either wire is not to exceed 30. So, ayun nga. Ayun nga, ito nga, basehan natin yung force talaga. Yung force. Kasi yung force, nakuha naman natin yung stress times area, di ba? So, kahit magkaiba sila ng value ng stress, so, ano naman yun, nakadepende naman dyan yung magiging force natin. So, ayun. I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you. Ito pa yung iba ko, mga, ayan. Ito may password nga yan, no? Ito may nasolve na tayo, isang similar problem. Pero di ko na-discuss yung isang solution. Ito na-discuss ko, parehas. Actually, mayroon pala na ito. Pwede natin i-check to. May ginawa rin akong program. Ito. Maximum save 17.057. Tapos, 11.13. Ayan. Then, yung, ay 15. Sakto, 15 gips. So, ayun. That's it for this problem. We learned something. Thank you.